Say what's up? Magandang umaga sa inyo lahat. Ito na naman po si Mars Solo. Siyempre, pagbabalik naman solo. Eto, pag-usapan natin itong napakalagang bagay. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman to my channel para updated po tayo sa ating mga videong ginagawa na katulad neto na tumatalakay sa mga viral at napapanahong issue ng ating bansa. So ito nga po yung walang katapusang flood control, mali-malitang pera, politika, yon mga ganun, mga bagay. No? So, eto, patatalakayin pa rin natin. Konektado to sa politika, konektado to sa flood control, at konektado to sa buwis ng mga tao. So, mga kaibigan, sa paglantad, ito bagong tumistigo, no? Akala natin matatapos na dun sa pagbabaliwala yung issue ng flood control, pero may sumibol na naman na bagong testigo. Ito nga po yung 18 Marines at 12 iba pa na hindi pa lumalantad. So, ang lumalantad pa lang is yung 18 Marines, kung saan isisiwalat daw nila umano na sila po yung aid at mga bodyguards ni Zaldico, kung saan siya po yung prinsipe ng flood control na bumaliktad din. So ngayon wala na tayong balita sa kanya dahil ayon sa kanya is handa naman daw siya tumistigo, pero hindi yan po ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan po natin ay yung 18 Marines, kung saan ilalantad nila na sila daw po ay personally na nag-deliver sa mga politikong ito ng mali-malitang pera. Hindi nyo akalain na kung sino ang galit noong kay Sara. Panoorin nyo yung mga video na yon. Siya ang diniliberan ng pera. So, mga kababayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, bago natin umpisahan, subscribe ka muna sa channel ko, please. Kunti na lang. I-hit mo yung notification bell, select mo yung all para updated po tayo sa mga video ginagawa natin na katulad na ito na tumatalakay na issue ng bansa natin. So, ito, sabay-sabay natin panoorin yung nasabing video or balita na pinairam sa atin ng SMNI. So, ito wait lang. Here we go. Yeah. Isang resolusyon ang inihain ni Senator Amy Marcos upang imbestigahan ang umano'y money delivery scheme o mali-maletang pera na inihatid sa ilang opisyal ng pamahalaan. Hinamon ng senadora ang mga dating miyembro ng Marines na humarap sa Senado at buong tapang na ilatag ang mga ebidensya matapos ang kanilang pagsisiwalat. Pero si Senate Pro Tempore Ping Lacson kinwestiyon ang kredibilidad ng mga lumantad na testigo. Si Sheena Torno magbabalita. Nagulantang umano si Senator Amy Marcos nang marinig ang mga isiniwalat nilang dating militar at security aide dating Ako Bicol Party List, Congressman Zaldico nitong Martes. Ito'y matapos ipahayag sa isang press conference ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines na may nalalaman sila sa mga mali-maletang pera. Nagsilbi sila kay Ko at bahagi umano ng kanilang trabaho ay ang paghahatid ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa nabigyan ng umunoy tinawag na basura, sina dating DBM Secretary Amena Pangandaman, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at National Security Advisor Eduardo Año. At maging ang ilang senador gaya ni Senate President Tito Soto, Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar at dating Senador Bong Revilla. Dahil dito, isang resolusyon ang inihain ng senadora upang magkaroon ng investigasyon ukol dito. We were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. Paiimbestigahan din ni Senator Amy Marcos ang ulat na may mga tumanggap ng 2 milyong dolyar na suhol kapalit ng pag-aasikaso ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa drug war case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o
binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang chibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila. Dahil dito, hinamon ng senadora ang mga whistleblower na humarap at ilatag sa Senado ang mga ebidensya. Nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Nilinaw ni Senator Amy Marcos na wala siyang pinoprotektang senador o kung sino mang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mali-maleta o manong pera. Giit niya, kailangan lamang manaig ang katotohanan, magkaroon ng due process, dangal ng institusyon at hindi ang trial by publicity. Pero kung si Senate Pro Tempore Ping Lacson ang tatanungin, duda umano siya sa mga pahayag ng dating Marines, partikular na ang halaga na binanggit nila. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. Medyo mathematically impossible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Ano yung pinasugal ni na Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. Sumulat na rin si Senator Ping Lacson sa Philippine Navy at Philippine Army para magsagawa ng record check o background check sa 18 umunay dating Marines. Sa inisyal na ulat na nakuha ni Senator Lacson, 2 umano sa kanilang dishonorably discharged, habang ilan naman ay hindi kabilang sa Philippine Navy. Duda pa si Senator Lacson sa timing ng press conference o pagsisiwalat nila nitong Martes. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, hindi ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na. Gayunpaman, pag-aaralan umano ni Senator Lacson ang mga impormasyon ng mga dating militar bago umaksyon sa inihaing resolusyon ni Senator Amy Marcos. Hindi naman niya inaalis ang posibilidad na umabot sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga alegasyong ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Yo, what's up? Ito, ayun na nga po, no, katatapos lang na video, So, mga kaibigan, no, sa paglantad nitong 18, sa pagsisiwalat nila na sila yung magsisiwalat, na sila daw umano yung aid, bodyguards, yung nag-deliver ng mga malamaletang pera dun sa mga politikong galit kay Sara. So, ayun, may umapilang may nag-counter na isang senador na UMEPS, no? Ika nga sabi nila is naggagaling-galingan, abogaduan, although magaling naman talaga to. Pero kung napapansin nyo mga kaibigan, mula nung pinalitan niya yung chairman ng Blue Ribbon, wala na napatunguhan kung sino man tumistigo. Wala na napatunguhan yung mga usaping flood control, yung mga investigasyon na ganito. Wala man lang tayong nalaman, di ba? So mga kaibigan, kanino ho ba kayo duda? Kayo na umusga. Kanino ho ba kayo duda? Kay Senator Ping Lacson o sa 18 na Marines na magsasabi at magsisiwalat at isinuong nilang kanilang buhay sa delikadong sitwasyon na katulad nito. Alam ng mga Marines na yan. Dahil sundalo yan kumbaga andito na tayo, magpakasundalo na tayo, andito na tayo, so na natin yung buhay natin. Yan talaga sundalo, kaya saludo po tayo sa 18 na Marines at doon sa 12 titistigo pa lang na
pinag-iisipan kung testigo o hindi. So, mga kaibigan, yun po, yung sinabi ni Senator Ping Lacson na pag-aaralan niya daw yung mga background nitong mga to. Alam na ng mga Marines na uungkatin, hahalungkatin nila ang mga backgrounds ng kanilang kung sila may kaso, mga ganito, pero ikaw ba, mga kaibigan, hindi ka na pwedeng kunin bodyguards o aid kung ikay wala na sa serbisyo or kaya discharge, yung mga ganon. Di ba ako kunin kanyang bodyguards, pwede naman yun eh. Hindi mo pwede yatang gamitin yung mga ganon dahil lamang sa ikay nag-deliver, masisira na yung dahil ikay discharge, masisira na yung credibility mo bilang testigo dito nga sa flood control na nag-deliver ng mali-malitang pera. So mga kaibigan, kayo na po umusga kung sino nga bang kaduda-duda, sino nga bang yung pwede natin pagkatiwalaan, no? So sana mga kaibigan, no, alam natin walang nangyari dun sa rally, no? Hindi naman yun yung inasahan natin. Inasahan natin dumami pa. So, bakit ganito, ha? Bakit ganito kung kailan dumadami yung testigo saka naman nagiging yung mga tao, no? So, hindi po ganun. Sana maging matapang po tayo. Ayan na po. Ang dami nang tumitistigo, man in uniform. Di ba? Ito yung hinihintay natin na tumistigo yung mga man in uniform. Ha? Yan na po. So, wag po natin sayangin pagkakataon hanggat may tumitistigo. Wag po natin sayangin na sila'y babaliwalain na lang. Dahil ang usapin po dito, sana matigil na tong ganitong kalakaran na paglustay ng pera ng bayan na ginagawa nga nitong ating administrasyon, no? So, kung tayo titigil na lang, wala mangyayari. Ang Pilipinas nga, ha? Nga, walang pag-asensyong natatanaw in the future. No? So mga kaibigan, no? Sana po magkita-kita pa rin po tayo sa sunod. Ha? So, nakakapanghinayang nga lang dahil pinalitan po si Rodante Marcoleta na bilang chairman ng Blue Ribbon, no? Akala natin magkakaroon na ng katarungan. Akala natin na malalaman na natin kung sino talagang mananagot. Akala natin na matitigil na, pero sa pagpalit ng chairmanship is nagkaroon ng bias. Nagkaroon ng tawag ito kumpare yan, nagkaroon ng kaibigan, ayan po, nagkaroon ng pagtatakip, ayan, nagkaroon ng pera-pera lang, nagkaroon ng tawag nito kapangyarihan na iluluklok kita sa ganito, wag mo lang ako ibulilyaso. So ganun, parang ganun yung lumalabas sa mga investigasyon, no? Akala natin yung ICI is pantay, yung pala yay, wala palang nangyari sa mga ICI na yan. So yan po yung mga pagkakataon. Sabi ni Ping Lacson kasi, kung kailan na nagkaroon ng people power age anniversary at yung 1 million people march ba yun? Saka to lumabas. Siyempre, kaya lumabas yung mga yan, yung 18 na Marines, kasi para malaman ng buong bayan, buong mundo na ganito nga talaga ang kalakaran na may testigo, pero hindi pa rin tayo bumabangon. So, sana mga kaibigan, isang araw, panalaytayin nyo naman yung pagkapuot nyo sa flood control. Pagkapuot nyo sa pagkawalan ng mga pera nyo. Kayo po'y nagpapakahirap sa ibang bansa para magpadala lang, magbayad ng buwis kung kayo may negosyo. Halos pila-pila kayo. Hindi pa kayo nagagalit sa mga ganito? Although ako, maliit lang naman binabayaran kong buwis. Although ako taxpayer din naman ako sa mga binibili kong may resibo, di ba? Nanghihinayang talaga ako, pero hindi ako nanghihinayang sa na ibayad ko. Nanghihinayang ako sa malaking pera na sana, na malaking pera na nilustay na sana makakatulong sa mga kababayan natin naghihirap, sana makakatulong sa mga
nakakatulong sa mga kababayan nating may sakit na mapagaling o madugtungan ang kanilang buhay sa nakaratay nilang pamumuhay. Mga kababayan natin na malayo na hindi nararating ng gobyerno, makakatulong sana yun. Trilyon guys, trilyon. Trilyon. Ang layo na mararating nun, maraming infrastructure. Naging ghost project lang. Maraming eskwelahan. 12 rooms lang ang nagawa sa loob ng 3 years. Maraming mga livelihood. Ang nangyari, lumala pa yung mga DRUG. Excuse me po. So lumala po. Mga kaibigan, maraming nagsasabi na nanumbalik at lumala. So, hindi ko alam kasi ako, nakikita ko naman talaga na bumabalik talaga yung dati. So, hindi natin alam, sana may development. May development yung paglantad nitong 18 mga Marines. Suportahan po natin sila guys. At sa iba pang titistigo. So mga kababayan po, yun lamang po yung ating may bibigay na payo, yung palagay. Ano sa palagay natin, no? Mga kababayan, kanino ba kayo magdududa? Kay Ping Lacson o doon sa 18 na Marine? So ito naman po si Marsol, nagsasabi magandang umaga at babu! Yeah!